guys, mga kababayan. So, another video po ulit para sa ating mga OFW. Ito po ay ang updated requirements as of June 2024. Requirements po ng mga OFW na galing po ng abroad, papunta o uuwi ng Pinas, at requirements din po ng mga OFW na galing ng bakasyon sa Pinas, babalik po ulit as of OFW sa ibang bansa. So, simulan po natin ang mga requirements as of June 2024 para po sa uwi ng Pinas. Number one is yung e-travel arrival card. And itong e-travel arrival card ay online po ito. So, i-type lang po natin sa Google yung e-travel Philippines. Mag-register lang po tayo doon ng ating mga information na kailangan. And para po dyan, if kailangan, magagawa po ako ng separate video kung paano po ang online registration natin. Mag-ingat lang po tayo kung ang website po ang napasukan nyo is humingi na po ng pera, red flag na po iyan. So, chupi-chupi na yan. Doon po tayo sa walang bayad. Wala po talagang bayad kasi iyo. Then, next na requirements po is yung ating passport. Then, next requirements po natin yung ticket, syempre. And para po sa kagaya ko po nandito sa Japan, requirements din po yung kanila pong Japan web. So, magre-register din po kayo doon. So, ang registration process po is kagaya lang naman din po nung e-travel card. No, online lang din po siya. Hindi po siya application na download, install nyo pa. Browser lang po. Online. Google nyo lang po yung web Japan web. Then, mag-register lang po kayo ng details, yung name, about your passport, about your flight. So, wala din po yung bayad, ha? So, madali lang po yun. And for that, if kailangan din po ng another separate video ng kanyang tutorial, I will provide that later. Then, para naman po sa mga may changes, no, additional requirements po ito. Pero kung wala pong pagbabago sa mga babanggitin ko, is hindi nyo na po siya kailangan. So, ito po yung mga babanggitin ko kung nangyari po ito sa inyo, is kailangan nyo po ng polo verification. Pupunta po kayo sa polo office sa bansa kung saan kayo naroroon, kung meron po sa mga babanggitin ko ang nangyari sa inyo. So, kailangan nyo po ng polo verification kung kayo po ay nagbago ng inyong surname, apelido. So, karaniwan ito sa mga babae na kinasal and nag-register na sila sa kanila pong bagong surname. At gagamitin na nila yung surname. So, uuwi sila ng Pinas, kailangan po ninyo ng polo verification. Then, another is yung company nyo naman yung nabago yung name. So, nagpalit ng name, pero same employer, sila pa rin yun. Kailangan nyo pa rin po ng polo verification. Then, yung nag-change kayo ng job site. Kailangan nyo po ng polo verification para dyan. And then, kung nagbago kayo ng visa, from tourist visa, naging naging working visa. Yan. Kailangan niyo po ng polo verification. So, i-check po natin kung nabanggit ko po ba lahat.
ne. Ayun, kung nagbago din yung employer nyo, kung baga lumipat kayo sa ibang employer, so kailangan ng Polo Verified Certification. So, next is yung, ayun, nag-change kayo ng position. So, yun, lumipat kayo ng ibang work. So, iba na yung position nyo. Kailangan nyo din po ng Polo Verification. Okay, nabanggit ko ba lahat? Okay, yung po. So, additional requirements lang naman po yan kung may mga nabago nga. So, kung wala naman po, yun lang. E-travel arrival card, passport, ticket, and yung sa Japan Web. I think, kung hindi nyo naman nagawa din yung sa Japan Web, pwede nyo siyang gawin sa airport or anuhin na lang siguro kayo dun sa immigration. So, marami pa siguro ang tanong. Kasi, yun, hindi kayo nakapag-online sa Japan Web. So, ayun nga. So, yun po yung mga requirements ng galing abroad, na uuwi, magbabakasyon sa Pinas. Then, next naman natin yung mga requirements po, papunta naman po abroad, pabalik abroad, galing Pinas. So, ganun din po, no? Number 1 natin dyan is yung e-travel departure card. So, pares lang din po yan ng e-travel arrival card na website. Pero, this time is departure kasi alis na po kayo ng Pinas. So, yun. Register lang po ulit kayo ng departure sa e-travel website. So, again, mag-ingat po tayo. Wala pong bayad yan. Kung may bayad at hihingan kayo ng bayad, alis-alis na po kayo doon dahil wala pong bayad yan. Next is yung passport. Yes, kailangan natin ng passport and then yung valid visa natin. So, normally, nasa passport naman natin yung visa. Then, next, yung ticket, syempre. Then, next, optional ulit, yung Japan Web para naman po sa mga pupuntang Japan na OFW. Babalik ng Japan. Japan Web. So, optional lang din naman po ito kasi meron din po silang manual doon pagdating mo. Magma-manual ka or pwede din na mag-online ka pagdating mo doon. Manual is may papel kang pipil upan. Sa airplane pa lang, pwede mo na siyang fill upan. And pag lapag mo ng Japan, pwede doon ka rin mag-fill up. Kung hindi mo nagawa yun online. Pwede ka rin doon sa Japan. Pag ride mo, online kang sa Japan Web. Then after that, kung meron ka ng Japan Web na online before, okay, smooth na yung process mo. Hindi mo kailangang magsulat-sulat or internet para lang mag-online sa Japan Web. Next is yung OEC exemption. So, OEC exemption is online to sa POPS-BAM. Accounting nyo to makukuha. So, para to sa mga walang nangyaring changes ulit. Kagaya nung nabanggit ko kanina. Kung meron pong meron po kayong changes sa employer, position nyo, location nyo, pangalan nyo, is kailangan nyo po ng yung polo verification nyo po. Then, yung kontrata, just in case po hanapin sa immigration, kailangan po yung printed nyo na kontrata. Then, optional din po, pero highly recommended na meron din po tayong OWA membership. Dahil ito po is ating insurance natin na protection natin. It's, ito nga, para sa mga OFW. Yung pangatlo po, yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no?
Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers. No? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin. Every 2 years lang yan, Darbs eh. Every 2 years. Grabe, 2 years. Oo. And the benefits that you're gonna be getting is that parang meron ka na ding instant insurance Oo. for yourself, for your family, at sa mga anak mo, meron pa silang May scholarship program tayo. program. Yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program natin, 60,000 a year yan. Para doon sa mga anak nyo na medyo mas may talent. Bakit natawa ka naman? Wala lang. Kasi maraming mga talentadong nanonood. Yung hindi ngayon. masyado may talent, mamaya na yon. So, ano to, exam ka sa DOST, kung nakapasa ka, 60,000 a year ang bibigay nating support. Now, this is what I want to make clear, with our OFWs. Madalas, Darb, sinasabi nila, dapat daw lahat. Aba, $25 lang yung binigay, Darbs. $25 lang ang binigay. At hindi naman po lahat ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Di ba? So, gaygewang ho ang bangka natin. For sure. No? And, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasig? Yes. Kasi we'll be spending good money to support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above at saka medyo magaling. Yes. Parang tumatawa. Exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling? Hindi. Mamaya, siguro. May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, tapos na. Pay ulit sila. Oo, so pay basically, ulit. if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila Ngayon, covered. kung minsan, napagbibigyan natin kahit 1 month. But it's, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso, that's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Ito, 20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag niyo kumang inaaway. Pag hindi nakapasa, siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars a year. Madami na din. Oo. Paano? Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit mismo? Oo, kasi message ako. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo.